Okay, magandang araw po muli mga kababayan at mga ka-explore. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo pagkatapos po nitong napakatinding bagyo na si Karina. Oo, at sa pag-iikot nga po ng ating Pangulo sa iba't ibang panig ng Metro Manila, lalong-lalo na po itong mga lubhang naapektuhan ng pagbaha. Kasabay po ng pag-inspeksyon na rin ng ating Pangulo sa mga pumping station. At maliban po sa climate change, ang nakitang dahilan dito sa malawakang pagbaha sa Metro Manila at sa kalapit o karatig probinsya, ito pong malaking problema sa sandamakbak na basura. Ito po talaga ang malaking dahilan kaya hindi naging epektibo ang mga pumping station natin. Oo, dahil sa dami ng basurang bumara. Kaya po, nananawagan po ang ating Pangulo na sana ang ating mga mamamayan ay matuto naman na tayo. Kahit nung araw pa po, ito na talaga ang napakalaking problema. Isang tambak na basura. Basura na hindi tinatapon o nilalagay sa tama. Alam nyo, kahit po magdagdag tayo ng magdagdag ng mga dam, mga pumping station, kung hindi naman po nakikipagtulungan ng sambayanan para sa maayos na basura, ay nako, ganun pa rin. Siguradong mangyayari at mangyayari pa rin ang ganito. Kaya po, mga kababayan, sa ilan nating mga kababayan na wala pong pakundangan kung magtapon ng basura, sana po mag-isip-isip na po kayo. Ang basurang itinapon, babalik din po sa inyo pagdating ng panahon. At ayon po sa DSWD ay mahigit na pong 621,000 pesos yata ang halaga ng mga naipamahaging family food pack sa mga apektadong pamilya dito po sa NCR, sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po sa Bicol Region. Kaya nakikita naman po natin na hindi po nagpapabaya ang pamahalaan. Marami na silang flood control, pero nasa pawan sa dami ng tubig. We have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not the amount of water was not as bad as Ondoy, but the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha, mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. So, climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. That is why the focus is still 80% underwater. Malabon, the same, Valenzuela also. So we have to really look into that sort of thing. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang. Sana matuto naman ng tao, huwag kayo yung nagtatapon ng basura. Dahil yung basura, yun ang nagpara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Lagi na po kasi 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero talaga, you have to put it somewhere. So yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock nun, nag-high tide. Nagsabay-sabay, parang malakas ang ulan, tapos nag-high tide. Ayan po, ganyan po ang pagmamalasakit na ipinapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Saglitan nga lang po natin sandali ito pong issue na pilit nilang pinagpapadrug test itong si PBBM. At parang sanggano ang mga ito Oo, parang mga sanggano na kung makapag-utos ay ganun na lamang itong mga nasa kampo ni dating Pangulong Duterte. Lalo na po itong si Roque. Ayan, kilalang-kilala nyo naman po kung sino po si Roque. Yan po yung nasasangkot po sa Pogo-Pogo. May ipapakita po akong video nitong si Roque nang siya po ay spokesperson pa ni dating Pangulong Duterte. Na yung panahong yon ay sinasabihan din po si Duterte na magpa-drug test. Oo, itong si Roque ang sumagot sa usaping drug test, kagad-agad sumagot po itong si Roque. Tignan nating mabuti ang kalokohan ng harimaw na ito. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin, no? Hindi na pinapansin ang palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino.
Ayan, halal daw ng bayan si Digong. Isang matinding kalokohan talaga itong ni Harry Roque na ito, ano? Oo, halal daw ng bayan si Digong. Kaya nasa kanya na kung magpapadrug test o hindi. At hindi rin daw pwedeng utusan ng kahit sino. Tapos ngayon, itong si Roque ang number 1 na nag-uutos, inuutusan ng Pangulo para magpa-drug test. Hindi ba naman katangahan yan? Tama lang ang ginagawa ni Pangulong Marcos na wag na lamang pansinin at patulan itong mga ito. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi nila. Mga sariling interes lamang ang kanilang ipinaglalaban, hindi kapakanan ng taong bayan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Magandang araw po muli sa inyong lahat.